Ang Tagaytay City, ay ikalawang klase na lungsod sa lalawigan ng Cavite. Ito ay tinagurian second summer capital ng bansa, dahil sa katamtaman nitong klima. Ito din ang pinakamataas na lungsod ng Cavite Province. Kamusta mga ka-travel? Narito muli tayo para sa isang kwento, kung saan tayo ay mamamasyal sa dalawang lugar, na madalas pinupuntahan ng mga lokal at dayuhang turista. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, at comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes, na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan nyo ako sa aking kwento. Ang Tagaytay ay isa sa mga lugar pang turismo sa bansa. Dinarayo ito ng mga turista galing sa iba't ibang lugar at karatig lugar na kalapit nito. Ito ay may layo na 59 na kilometro o 37 milya sa Maynila. Hango sa salitang Taga, na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay "pecat", at ang Itay naman ay "father". Naging bansag ito sa mga baryo-baryo, at nang tumagal ay tinagurian itong Tagaytay. Mula sa lungsod ng Calamba sa lalawigan ng Laguna, ay tanaw na tanaw ang lugar, sapagkat dito rin nanggagaling ang pinagmumulan ng tubig ng mga ilog sa Calamba na nanggagaling pa dito. Noong panahon ng Himagsikang Pilipino taong 1896, ang Dalisdes at ang Gubat sa Tagaytay ay naging santuwaryo ng mga revolusyonaryo. Kabilang rin ang mga kalapit probinsya nito tulad ng Laguna at Batangas. Ang hangganan nito mula sa Tagaytay at idinagdag sa salitang Mananagaytay sa mga tubong bokabularyo. Naging bahagi din ng lugar na ito noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig, nang magsagawa ng isang combat jump ang 511th Parachute Infantry Regiment, ng 11th Airborne Division ng Sundalong Amerika. Upang alalahanin ang kaganapang ito, isang panandang pangkasaysayan ang pinasinayaan noong 1951 sa kanto ng mga kalsada ng Silang at Kanlubang Nasugbo. Ang Tagaytay ay may lawak na 26 square miles, at nagre-represente ng 4.37% sa buong sukat nito sa probinsya ng Cavite. Tanaw ang Manila Bay o Baybaying Maynila mula sa Hilaga, Bulkang Taal mula sa Timog, at Laguna de Bay mula sa Silangan. Ang Silangan at Timog bahagi ng Tagaytay ay napapalibutan ng mga mapuno at matatarik na bangin. Isa ito sa nagpapanagdag atraksyon sa lugar, mayroong katamtamang bersyon ng mahalumigmig na klimang pantropiko, at lumalamig sa mga buwan ng Disyembre, Enero, Pebrero at maging ang Mayo sa tag-ulan. Isa rin sa mga ipinagmamalaki ng rehiyon Calabarzon ng lungsod dahil sa angkin nitong ganda, at katamtamang temperatura, maihahalin tulad ito sa lungsod ng Baguio dahil sa magkaparehas ang taas at klima nito. Tinagurian ang dalawang lungsod na ito na Summer Capital ng Pilipinas dahil sa haba, lawak, taas at sukat.
Ang Picnic Grove ay isa sa mga magagandang lugar na madalas pinupuntahan ng mga dumarayo dito, dahil na din sa tanaw mo na ang magandang view ng Bulkang Taal, ay pwede din kayong mag-bonding ng pamilya, kamag-anak, at mga kaibigan. At kung gusto mo namang magliwaliw lamang ay pwede mo din puntahan ang People's Park in the Sky, na ilang kilometro lamang ang layo mula sa Picnic Grove. Ang People's Park in the Sky, ay isang parke na kinonvert mula sa isang hindi natapos na mansyon, na kilala bilang Palace in the Sky. Ito ay itinayo noong panahon ng Rehimeng Marcos Sr., upang mag-host sa pagbisita ng nooy presidente ng Estados Unidos, na si Ronald Reagan. Ngunit hindi natuloy nang kanselahin ng huli ang kanyang pagbisita. Ang lugar ay dati nang ginamit ng Bureau of Air Transport bilang istasyon ng radar. Matatagpuan din dito ang Shrine of Our Lady, Mother of Fair Love sa loob ng parke. Ang dambana ay binasbasan noong ika-15 ng Disyembre taong 1974. Sa panahon ng pagtatayo ng complex noong 1981, hindi nagawang pasabugan ng mga manggagawa ang isang malaking bato na naglalaman ng imahe ng mahal na Birheng Maria, bagkus ay iniwan na lamang buo ang bato pagkatapos matuklasan ang imahe. Noong 2015, binanggit ng Department of Tourism ang Tagaytay, bilang nangungunang destinasyon ng turista sa rehiyon ng Calabarzon. Kabilang sa mga pinakabinibisitang lugar sa Tagaytay ay ang Sky Ranch, Picnic Grove Complex, People's Park in the Sky, at maraming restaurant na kilala sa paghahain ng sikat na bulalo at crispy tawilis. Kilala naman ang Mahogany Market sa mga ibinibentang sariwang karne ng baka, prutas, gulay at sariwang tilapia, na galing sa Taal Lake. Dahil sa kalapitan ng Tagaytay sa Metro Manila, mataas ang antas ng turismo sa lungsod. Ito ay tumatanggap ng panapanahong pagdagsa ng mga turista sa panahon ng Pasko at Semana Santa, at ang lungsod ay isang destinasyon ng paglalakbay na may maraming simbahan, dambana, at retreat house. Ang Tagaytay ay pinag-uugnay ng mga pambansang lansangan patungo sa lugar ng Metro Manila, at sa mga lalawigan ng Batangas at Laguna. Ang mga pangalawang kalsada naman, ay nag-uugnay sa lungsod sa mga kalapit na munisipalidad ng Cavite, patungo sa Hilagang Kanluran, sa mga lungsod ng Calamba, Cabuyao, at Santa Rosa sa Laguna sa Hilagang Silangan, at ang bayan ng Talisay sa Batangas sa Timog. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-travel. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento, at sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat mga ka-travel, hanggang sa muli.